Noong bata pa si Primo, wala siyang ideya na balang araw ay magiging albularyo siya. Siya'y isang simpleng anak ng magsasaka, lumaki sa hirap at namulat sa makulay ngunit mahiwagang pamumuhay sa baryo. Ngunit ang kanyang kapalaran ay nagbago nang maranasan niya ang isang hindi maipaliwanag na pangyayari. 12 taong gulang si Primo nang dumaan ang isang malakas na bagyo sa kanilang baryo. Ang hangin ay tila sumisigaw, ang ulan ay parang sibat na bumabagsak mula sa langit. Habang ang kanilang pamilya ay nagkukulong sa bahay, biglang bumagsak si Aling Rosa, ang kanyang ina, sa gitna ng hapagkainan. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ang bibig ay bumubula, at ang mga matay tumirik. Nagwawala ito na animo sinasaniban ng masamang espiritu. Rosa, anong nangyayari sa'yo? Sigaw ni Mang Turing, ang ama ni Primo. Ngunit kahit anong gawin, hindi tumigil sa pagwawala ang ina ni Primo. Pinagtulungan nilang mag-ama na itali si Aling Rosa sa upuang gawa sa kawayan. Nag-aalalang lumapit si Mang Turing sa mga kapitbahay upang humingi ng tulong. Ngunit ang lahat ay nagsabing wala silang magagawa. Dalhin niyo siya kay Mang Kaloy sa bayan, sabi ng isang lalaki. Paano? Binaha na ang kalsada natin. Sagot naman ni Mang Turing na halos maiyak sa takot at pag-aalala. Habang ang lahat ay nagkakagulo, nakaupo lamang si Primo sa isang sulok ng kanilang bahay. Tahimik ngunit tila naririnig ang ibang tunog. Isang malamig na boses ang bumubulong sa kanyang tenga. Kung nais mong maligtas ang iyong ina, pumunta ka sa gubat. Wika ng misteryosong tinig. Sa kagustuhang matulungan ang ina, ay sinunod ni Primo ang bumubulong na boses. Sa kabila ng malakas na ulan, lumabas siya ng bahay at buong tapang na tinahak ang madilim na daan patungo sa gubat. Tila may humihila sa kanya. Isang hindi maipaliwanag na puwersa na nagtuturo ng direksyon. Sa gitna ng gubat, natagpuan niya ang isang matandang lalaki. Ang mukha nito'y kulubot at puno ng peklat. Ngunit ang mga mata ay nagliliwanag sa dilim. Nakasuot ito ng isang itim na tila gawa sa mga dahon. Matagal na kitang hinihintay, Primo, sabi ng matanda. Sino po kayo? Bakit niyo po ako kilala? Gulat na pagtatanong ni Primo. Ngumiti ang matanda at sinagot ang kanyang katanungan. Ako si Apo Lamat, ang tagapangalaga ng kagubatang ito. Ang dugo mo ay galing sa mga sinaunang manggagamot. At ikaw ang susunod na tagapagmana ng kaalaman. Ngunit bago mo mailigtas ang iyong ina, kailangan mong harapin ang isang pagsubok. Ano pong pagsubok ang kailangan kong harapin, Apo Lamat? Biglang nagdilim ang paligid. Sa harapan ni Primo, lumitaw ang isang nilalang. Mataas ito at may mahahabang kuko at mga matang mapupula. Siya ang nilalang na nagpapahirap sa iyong ina. Kung hindi mo siya matatalo, ay mamamatay ang iyong ina. Wika ni Apo Lamat. Natatakot man ang 12 anyos na si Primo, ngunit tila narinig niya mula sa kanyang isipan ang boses ng ina. Kaya mo yan, anak, wika sa kanya. Binigyan siya ni Apo Lamat ng isang maliit na bote ng langis at isang punyal na gawa sa pilak.
Gamitin mo ito. Dasalin mo ang mga salitang ito. Binigkas ni Apo Lamat ang dasal at tila kusang pumasok ang mga salita sa isipan ni Primo. Lumapit ang nilalang kay Primo. Nagpakita ito ng kanyang matutulis na ngipin. Ngunit sa halip na tumakbo at matakot, buong tapang na hinarap ni Primo ang nilalang. Binuhusan niya ng langis ang punyal. At sa bawat bigkas niya ng dasal, nagliliwanag ang paligid. Sa kanyang determinasyong gumaling ang ina, ay nagawang matalo ni Primo ang nilalang. Sa pamamagitan ng pagsaksak niya sa dibdib ng nilalang. Ito'y sumigaw ng napakalakas bago ito tuluyang maglaho. Matapos ang sagupaan, natagpuan ni Primo ang kanyang sarili sa isang altar sa kagubatan. Si Apo Lamat ay nakatayo, hawak ang isang libro na puno ng sinaunang sulat. Ngayon, Primo, ibibigay ko na sa iyo ang isang kapangyarihan at ikaw ay magiging mahusay na albularyo. Alagaan mo ang inyong baryo. Ngunit tandaan mo, ang kapangyarihang ito ay may kapalit. Ano ho ang magiging kapalit, Apo Lamat? Hindi mo maaaring talikuran ang iyong tungkulin. Matapos maibigay ni Apo Lamat ang isang medalyong may nakaukit na santo at isang maliit na libreta, ay bumalik si Primo sa kanilang bahay. Nagising ang kanyang ina na tila walang nangyari. Hindi naman makapaniwala ang kanyang ama. Ngunit si Primo ay tahimik lamang. Alam niyang ito pa lamang ang simula. Matapos maipasa ni Primo ang unang pagsubok bilang tagapagmana ng sinaunang kaalaman, nagsimula si Primo sa landas ng pagiging albularyo sa murang edad. Sa unay iniisip niyang sapat na ang mga itinuro ni Apo Lamat. Ngunit mabilis niyang natutunan na ang tunay na kapangyarihan ng isang manggagamot ay hindi lamang nasa dasal o halamang gamot. Ito'y nasa kanyang puso at lakas ng loob. Sa pagbibinata ni Primo, muling bumalik si Apo Lamat sa kanyang panaginip. Doon siya tinuruan ng iba't ibang kaalaman sa panggagamot. Ang pagiging albularyo ay hindi lamang tungkol sa pag-aalay ng dasal. Dapat mong kilalanin ang kalikasan, sapagkat ang bawat dahon, ugat, at patak ng ulan ay may kwento. Ito ang magbibigay sa iyo ng sagot. Wika ni Apo Lamat. Natutunan ni Primo ang pagtatanim ng iba't ibang uri ng halamang gamot, tulad ng luya, sambong, lagundi, at iba pa. Sa gabi naman ay patuloy siyang dinadalaw ni Apo Lamat sa panaginip. Doon siya tinuturuan ng mga lihim na dasal na pangontra sa iba't ibang uri ng masasamang nilalang. Kung minsan ay dinadala siya sa mundo ng mga engkantong may mabubuting kalooban, kung saan niya nalalaman ang mga halamang gamot na mahirap matagpuan at makipag-usap sa mga nilalang na hindi tao. Nag-umpisang makilala bilang albularyo si Primo sa panggagamot niya ng mga simpleng pilay, mga batang nababati ng mga duwende o lamang lupa, habang naglalaro sa katanghaliang tapat sa ilalim ng malalaking puno ng akasya o ipil-ipil. Nang tumungtong si Primo sa edad na 18, ay isang matinding sakit ang biglang inilapit sa kanya. Sakit na gawa ng isang taong maalam sa karunungang itim, ang mangkukulam. Si Linda ay kilala bilang isa sa pinakamaganda at pinakamagalang na dalaga sa baryo. Ngunit isang araw, bigla na lamang siyang nagkasakit.
Ang kanyang katawan ay namayat, ang kanyang balat ay naging kulay abo, at ang kanyang mga mata ay tila nawalan ng buhay. Sinubukan ng mga magulang ni Linda na ipagamot siya sa mga dalubhasang doktor sa ospital ng bayan. Ngunit walang makita ang mga doktor na sakit ang dalaga. At imbis na bumuti ang pakiramdam ni Linda, ay mas lumala ang kalagayan nito sa tuwing dinadala siya sa ospital. Sa depresyon ng mga magulang, lumapit ang mga ito kay Primo. Sa kanilang pagdating sa bahay ng albularyo, halos hindi makatingin si Linda kay Primo. At nagsimula siyang magsuka ng itim na likido na may kasamang butiki at bubog. Kinulam siya. Hindi ito basta kulam. Isa itong sumpa na nagmumula sa isang taong may matinding galit. Sabi ni Primo habang sinusuri si Linda. Bago simulan ni Primo ang panggagamot, tinanong niya ang pamilya ni Linda kung may nakaaway ba ito kamakailan. Ang ina ni Linda ay umiling, ngunit may sinabi ang isa sa kaibigan ni Linda. Ayon sa dalaga, ay nakaalitan ni Linda ang dalagang anak ni Aling Cora nung nagdaang piyesta sa baryo. Napabuntong hininga si Primo. Ang unang hakbang nating gagawin ay alamin kung sino ang gumawa nito. Hindi maaalis ang kulam kung hindi natin matutukoy ang pinagmulan. Uwi ka ni Primo. Kumuha ng isang mangkok ng tubig si Primo at dinasalan ito sa kanyang altar. Hindi nagtagal ay lumitaw sa gitna ng tubig ang imahe ng manggagaway at walang iba kundi si Aling Cora. Linda, kakailanganin ko ang iyong lakas. Kahit masakit ay huwag kang susuko, sabi ni Primo sa dalaga. Hinubad ni Primo ang suot niyang medalyon, inilapit sa kanyang bibig at umusal siya ng dasal. Matapos ang maiksing pagpapakain ng dasal sa medalyon, ay ipinatong niya ito sa noo ni Linda. Napasigaw si Linda sa sakit. Sa gitna ng ritual, nagsimulang magsalita si Linda sa kakaibang boses. Ang kanyang katawan ay nagsimulang umangat mula sa banig at ang kanyang mga kamay ay tila sumasayaw sa ere. Nagpatuloy si Primo sa pagbigkas ng dasal. Anong kasalanan ni Linda sa iyo, Aling Cora? Bakit mo siya sinasaktan ng ganito? Huwag kang makialam, Primo. Huwag mo akong subukan. Hindi mo kayang tapatan ang aking kapangyarihan. Sagutin mo ang katanungan ko, Aling Cora. Uwi ka ni Primo at bahagyang idiniin ang medalyon sa noo ni Linda. Nagsimulang umusok ang noo ng dalaga at malakas itong napasigaw. Ang boses nito'y nakakakilabot. Huwag mong subukan ang kapangyarihang nagmumula sa kabutihan, Aling Cora. Ayaw kong humantong tayo sa puntong kikitilan kita ng buhay. Alam kong may kabutihan pa sa iyong puso. Huwag mong ipagkait sa dalagang ito ang kapatawaran. Naiinggit ako para sa aking anak. Lagi na lamang siyang tinatalo ni Linda. Siya lahat ng salihan nilang patimpalak tuwing kapiestahan sa baryo. Dapat lang sa kanya ay mawala. Isang maling kaugalian ang mainggit sa kapwa, Aling Cora. Matuto tayong tumanggap ng pagkatalo at harapin ang nababagay na larangan para sa atin. Isang mababaw na kadahilanan ang inggit para bigyan mo ng ganitong kaparusahan si Linda. Huwag kang magpapadala sa galit. Ang kulam na ito ay nagdudulot ng higit na sakit sa iyo kaysa sa kanila. Patuloy ang pangungumbinsi ni Primo sa mangkukulam. At matapos ang mahabang pag-uusap, napagtanto ni Aling Cora na ang kanyang galit ay nagmumula sa insekuridad. Sa tulong ng dasal at taimtim na usapan,
Napapayag ni Primo si Aling Cora na bawiin ang kanyang kulam. Matapos bawiin ni Aling Cora ang kanyang kulam, unti-unting bumalik ang lakas ni Linda. Ang kanyang kulay ay bumalik sa dati, at ang mga kakaibang sintomas ay naglaho. Sinimulan ni Primo ang paglilinis at pagbibigay proteksyon sa dalaga. Gumamit siya ng langis ng nyog na may halong ugat ng luya at sambong. Labis ang pagpapasalamat ni Linda at pamilya nito sa ginawa ni Primo. Huwag kayong magpasalamat sa akin. Sa Diyos kayo magpasalamat dahil ako ay kinasangkapan lamang niya. Ang Panginoon ang siyang nagpagaling sa iyo, Linda. Simula noon ay naging payapa ang baryo. Ngunit ang nangyari kay Linda ay nanatili sa alaala ng lahat. Para kay Primo, ito'y isang paalala na ang galit at inggit ay may kakayahang manira ng buhay. Ngunit ang pagmamahal at kabutihan ang siyang susi upang talunin ang pinakamadilim na sumpa. At si Aling Cora, sa kabila ng pagtanggap ng kapatawaran ng mga kanayon, minabuti na lamang umalis sa baryo at mamuhay ng tahimik sa ibang lugar. Lumipas ang ilang taon at si Primo ay naging ganap ng mahusay na albularyo. Nakilala ang kanyang husay hindi lamang sa loob ng kanilang nayon, kundi maging sa mga karatig na baryo. Dagsa ang nagpapagamot sa kanya tuwing Martes at Biyernes. Sa edad na 22, ay isang kaganapan sa baryo ang muling susubok sa kakayahan ni Primo. Ang bigla ang pagsulpot ng aswang sa kanilang lugar. Ang malamig na simoy ng hangin tuwing gabi sa baryo nila Primo ay pangkaraniwan na. Ngunit isang gabi, ang tahimik nilang baryo ay ginambala ng isang takot na hindi nila inaasahan. Nagsimula ito sa mga kwento ng mga binata tungkol sa kakaibang tunog ng pagaspas ng malalaking pakpak sa kalaliman ng gabi. Isang umaga, dumating ang masamang balita. Si Clara, ang buntis na asawa ni Tiyong, ay natagpuan niyang wala ng buhay sa kanyang tabi. Ayon kay Tiyong, naramdaman niyang may malamig na hanging pumasok sa kanilang bahay noong gabi, kasunod ng kakaibang tunog sa bubong. Nang kanyang tignan si Clara, may sugat ito sa tiyan, parang may matalas na bagay na sumugat dito. Dahil sa balitang ito, ang takot ay kumalat sa baryo. Ngunit hindi lahat ay naniniwalang isang aswang ang may gawa ng kababalaghan. Masyado kayong nagpapadala sa takot. Sa tanda kong ito, hindi pa ako nakakakita ng aswang. Wika ni Mang Cesar, isa sa pinakamatanda sa baryo. Kung hindi ka naniniwala sa aswang, Cesar, paano mo ipapaliwanag ang sinapit ng asawa ni Tiyong? Sige nga. Sa kabila ng takot ng mga tao, si Primo ay nanatiling kalmado. Alam niyang kailangang maunawaan muna ang kalikasan ng nilalang na kanilang kinakatakutan bago ito labanan. Sinubukan ni Primo ang magmatsyag sa baryo pagsapit ng gabi. Habang siya ay naglalakad, nadaanan niya ang isang lumang bahay sa gilid ng gubat. Saradong-sarado ang bahay. Sinubukan niyang tumawag ngunit walang sumasagot. Pinasok ni Primo ang loob ng bahay. Doon ay nakita niya ang mga kakaibang bagay. Mga bote ng langis, mga ugat ng halaman na hindi karaniwang matatagpuan sa baryo. Dito siya nagpapahinga. Kailangan kong maghintay. Bulong ni Primo. Nanatili si Primo sa loob ng bahay. Sa pagsapit ng hating gabi, nakarinig na si Primo ng malakas na pagaspas ng malalaking pakpak ang umiikot sa kinaroroonan niyang bahay.
Agad siyang tumayo at tinungo ang bintana. Bahagya niya iyong binuksan at sumilip. Sa liwanag ng buwan ay nakita niya ang isang babaeng kalahati lamang ang katawan at may malalaking pakpak ng tulad sa paniki. Ang mga mata nito ay mapula at ang kanyang muka ay puno ng galit. Ang aswang ay paikot-ikot na lumilipad hanggang sa mawala ang tunog ng pagaspas nito. Si Primo ay matyagang naghintay sa loob ng bahay. Pinanatili niyang madilim ang loob ng bahay at hindi nagtagal ay bumukas ang pinto. Sa paglangit-ngit ng bumukas na pintuan ay isang anino ng babae ang nakita ni Primo sa sahig. Naglakad ang nagmamay-ari ng aninong iyon papasok sa loob. Tinungo ang lamesang malapit sa pintuan at maingat na sinindihan ang gasera. Nang magliwanag ang kabuuan ng bahay, ay nagsalita si Primo na noon ay nakaupo sa isang antigong upuan. "Magandang gabi sa iyo, Isay," uwi ka ni Primo na ikinagulat ng ginang. "Anong ginagawa mo dito, Primo?" Uwi ka ni Isay na mahahalata sa nanlalaking mga mata ang pagkabigla. "Ikaw talaga ang sadya ko. Anong nangyari sa iyo, Isay? Hindi ka naman dating masama. Bakit mo tinalikuran ang Panginoon?" Ayon kay Isay, hindi niya ginusto ang pagiging aswang. Ngunit nang siya'y magkasakit ng malubha, ay isang babae ang hindi kilala ng kanyang ina ang lumapit at nag-alok ng tulong. Dahil sa kagustuhan ng ina na siya ay gumaling, pumayag itong gamutin ng hindi nakikilalang babae. Isang itim na bato ang ipinalunok sa kanya. Mula noon ay nakaramdam na siya ng kakaiba sa sarili. Tuwing sumasapit ang pagbilog ng buwan, ay nakakaramdam siya ng labis na pagkauhaw sa dugo at pagkatakam sa sariwang laman. Napaglalabanan daw niya ito noong una. Tanging mga buhay na hayop lamang ang kanyang binibiktima. Ngunit kalaunan ay hindi na sumasapat ang hayop sa nararamdaman niyang pananabik. Namalayan na lamang niya ang sarili na pumapatay na siya ng tao. Naisin man niyang pigilan ang sarili, ay hindi niya kayang paglabanan ang tawag ng kadiliman. "Kaya kung naparito ka upang patayin ako, sige Primo, gawin mo, para matapos na ang pagdurusa ko sa pagkakakulong sa sumpang hindi ko ginusto." Kung ikaw ay naging aswang dahil sa sumpa, maaari pa itong mabawi. Tutulungan kitang alisin ang sumpa, Isay, at muling mabuhay ng normal. Naniniwala akong ang bawat tao ay may karapatang magbagong buhay at mamuhay ng maayos. Ang malungkot na muka ni Isay ay nagbago. Nagkaroon ito ng pag-asa. Lumapit ito kay Primo at lumuhod. "Payag akong magbagong buhay, Primo. Tulungan mo ko." "Bigyan mo ako ng ilang araw. Gagawa ako ng formula na siyang magtatanggal sa sumpa ng aswang na nagpapahirap sa iyo." Walang inaksayang araw o oras si Primo. At sa tulong ng libretang ipinamana sa kanya ni Apo Lamat, ay gumawa si Primo ng isang uri ng gamot na galing sa pinagsama-samang ugat ng mga halaman at isinailalim sa isang uri ng dasal. Matapos makumpleto ang gamot, ay muli niyang binalikan si Isay. "Nakahanda ka na ba sa gagawin kong pagpapalaya sa iyo sa sumpa?" Pagtatanong ni Primo kay Isay. "Oo, Primo. Ayaw ko ng ganitong uri ng buhay. Ang pinandidirihan at kinakatakutan ng tao." Pinaluhod ni Primo si Isay sa loob ng isang bilog na ginamitan niya ng asin. Ibinigay niya ang isang maliit na botelya na naglalaman ng ginawa niyang gamot. "Inumin mo ito, Isay, at tiisin ang sakit na mararamdaman mo. Sa oras na magsimulang humiwalay sa katawan mo ang sumpa ng aswang," uwi ka ni Primo.
Tumango si Isay at inihanda ang sarili. Matapos malunok ni Isay ang likido, ay bigla itong nagsisisigaw at napahiga sa sahig na namimilipit sa sobrang sakit na nararamdaman. Ang mga buto ni Isay sa likod ay naglalagutukan. Tila may kung anong bagay ang gumagalaw sa loob. Ang kanyang tiyan ay umaalon-alon hanggang sa bumula ang bibig ni Isay. Si Primo naman ay walang tigil sa pagsambit ng dasal. Hindi nagtagal, ay lumabas sa bibig ni Isay ang isang batong itim. Kasabay nun ay nawalan ng malay si Isay. Agad namang kinuha ni Primo ang itim na bato. Binalot niya ito sa isang piraso ng puting tela na may nakasulat na dasal at inilagay sa isang maliit na garapon. Dali-daling nanaog ng bahay si Primo at ibinaon ang bato sa lupa. Nang magkamalay si Isay, ay nakita niyang nakaupo si Primo at nakangiti sa kanya. Malaya ka na sa sumpa, Isay. Makakapamuhay ka ng muli ng normal. Ngunit paano ang mga taong galit sa akin? Ang mga nagawan ko ng kasalanan at kinitilan ng buhay ang mga mahal nila. Kailangan mong umalis ng baryo. Hindi mo makukuha ang katahimikan at kaligayahan dito sa baryo. Dahil ang ibang tao ay likas na ang pagiging mapanghusga at hindi marunong magpatawad. Isang bagay na hindi ko na kayang kontrolin. Payo ni Primo kay Isay. Matapos ang pagpapasalamat, ay sinunod ni Isay ang payo sa kanya ng albularyo. Naglakbay siya at nagtungo sa isang lugar na walang nakakakilala sa kanya upang magsimulang muli ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Nang makauwi si Primo, ay sinimulan niyang gumawa ng maraming gamot upang tulungan ang iba pang nilalang na nais magbago at talikuran ang kadiliman. Sa pagkakatuklas ni Primo ng gamot na magbibigay lunas sa mga aswang, ay ang simula ng kanyang paglalakbay patungo sa mga kabayanan at kanayunang pinamumugaran ng mga nilalang ng kadiliman. Kumalat sa kanilang baryo ang pagpapasyang ito ni Primo. Marami sa mga tao ang natakot mawala sa kanilang lugar si Primo. Ngunit isang pangako ang kanyang binitawan sa mga taong naniniwala sa kanyang kakayahan. Kasama ang mga kababaryo ay nagsagawa ng ritual si Primo upang linisin ang paligid. Matapos ang ritual ay nagwika si Primo sa mga tao. Huwag kayong matakot sa mga nilalang ng dilim. Ang inyong takot ang nagpapalakas sa kanila. Manalig kayo sa liwanag at hindi na muling darating ang mga nilalang sa ating baryo. Bilang simbolo ng bagong simula, nagtanim si Primo ng isang puno ng nara sa gitna ng plaza. Ito'y magiging paalala sa lahat na sa kabila ng pagsubok at takot, laging may pag-asa sa bawat umaga. Ang punong ito ay magsisilbing bantay ng ating baryo. Gaya ng mga ugat nito, kayo'y magkakaisa para sa kaligtasan ng ating baryo. Wika ni Primo sa mga tao. Sa kanyang pag-alis ng baryo, ang mga tao ay naging mas malapit sa Diyos. Ang kanilang dasal tuwing gabi ay mas taimtim, at ang kanilang mga puso ay mas handang harapin ang anumang pagsubok. Sapagkat naituro sa kanila ni Primo, ang tunay na lakas ng baryo ay hindi nakasalalay sa isang tao o lider, kundi sa pagkakaisa at matibay na pananalig sa Diyos. Samantala, habang si Primo ay naglalakbay, hinarap niya ang iba't ibang hamon sa kanyang paglalakbay. Sa gitna ng kagubatan, nakasalubong ni Primo ang isang matandang lalaki. Ang matanda ay nakasuot ng kupas na damit at may daladalang baston na gawa sa ugat ng isang punong kahoy.
Ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo, ngunit sa kabila nito, may kabaitan ang kanyang tinig. Anak, bakit ka naglalakbay ng mag-isa sa lugar na ito? May mga nilalang na hindi mo dapat ginagambala. Sabi ng matanda. Lolo, ang liwanag ng aking pananampalataya ang magtataboy sa dilim. Kayo ho, bakit kayo narito sa gubat ng nag-iisa? Ngumiti ang matanda at sumagot. Matagal ko nang nilisan ang mga baryo. Ako'y tumira sa gubat upang iwasan ang gulo ng mundo. Nagsimulang ikwento ng matanda ang dahilan ng kanyang paglayo sa tao at pagtira sa kagubatan. Ayon sa matanda, siya ay dating manggagamot sa isang baryo sa malayong lugar. Ngunit isang araw, isang maling desisyon ang naging dahilan ng kanyang paglayo. Isang pamilya ang humingi sa kanya ng tulong upang pagalingin ang kanilang anak. Ngunit ang kanilang kahilingan ay imposible dahil ang sakit ng bata ay hindi nasaklaw ng kanyang kakayahan bilang albularyo. Ang sakit ng bata ay kanser, na tanging ang makabagong medisina ang may kakayahang gumamot o ang himalang ibibigay ng Diyos. Dahil sa pagmamakaawa ng pamilya, ay sinubukan niyang gamutin ang bata gamit ang kanyang kaalaman. Ngunit nabigo siya at ang pamilya ay nagalit sa kanya at pinalayas siya sa baryo. Isang pagpaparatang na sila din naman ang may kasalanan dahil hindi sila nakinig sa kanyang payo na dalhin ang kanilang anak sa doktor. Yan ho ang hindi nauunawaan ng mga tao, na ang kakayahan ng isang albularyo ay may limitasyon. At ang itinakda ng Diyos ay hindi na maaaring baguhin ng sinuman. Bakit hindi na lang kayo lumipat sa ibang baryo, Lolo? Napakadelikado dito sa gubat. Ito na ang ipinangako ko sa aking sarili. Nabantayan ang gubat mula sa mga mapanirang tao at tulungan ang mga naliligaw. Ang gubat na ito ay may sariling buhay. Ang mga nilalang dito ay mas matanda pa sa alinmang baryo. Kung hindi sila babantayan, baka mawala sila dahil sa kasakiman ng tao. Uwi ka ng matanda. Ganun po ba? Paano po, Lolo? Ako'y tutuloy na at malayo pa ang baryong aking patutunguhan. Nakikita ko ang liwanag sa iyong puso, bata. Ikaw ay albularyo na may tunay na malasakit. Ngunit tandaan mo ito. Hindi lahat ng sugat ay kaya mong pagalingin. At hindi lahat ng sakit ay may lunas. Mag-ingat ka sa daan, sapagkat ang iyong misyon ay hahamon sa iyong lakas at pananampalataya. Marami pong salamat sa paalala, Lolo. Tatandaan ko po ang inyong payo. Ang matanda ay nanatili sa gubat. Tahimik na binabantayan ang kalikasan at ang lihim na kaalaman ng kagubatan. Habang si Primo ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay, nadala ang aral ng kanilang pagtatagpo. Narating ni Primo ang baryo Maligaya, isang tahimik at simpleng pamayanan na napapaligiran ng malawak na taniman at kagubatan. Ngunit sa kabila ng pangalan nito, ang baryo ay balot ng takot at ligalig. Ang bawat gabi ay mistulang bangungot para sa mga naninirahan. Dahil sa pananalasa ng isang aswang na laging nagbabantay sa dilim. Habang naglalakad si Primo sa maalikabok na kalsada ng baryo, pansin niya ang mga residenteng napahinto sa kanilang mga gawain at nakatuon lamang ang kanilang pansin sa kanya.
Matatalim ang titig sa kanya ng mga tao. Nararamdaman ni Primo na sinusuri ng mga ito ang kanyang pagkatao. Ramdam din ni Primo ang takot na bumabalot sa bawat taong kanyang nadadaanan. Isang lalaking nag-iedad 50 ang sumalubong sa kanya. "Magandang araw sa iyo, binata. Mukhang naliligaw ka yata o sinadya mo talagang pumunta dito?" Napatingin si Primo sa kamay ng lalaking nasa kanyang harapan. Pasimple itong humawak sa puluhan ng kanyang gulok na nasa baywang. Ngumiti si Primo sabay nagwika. "Isang mapagpalang araw ho sa inyo. Ako ho si Primo. Isang albularyong manlalakbay. Nagbibigay ako ng tulong sa mga lugar na ginagambala ng mga nilalang ng kadiliman. Nararamdaman ko ang pinagdadaanan niyong suliranin sa baryong ito at nakahanda akong tumulong." Bahagyang lumuwag ang pagkakahawak ng lalaki sa kanyang itak at pasimpleng sumenyas sa mga kalalakihan sa paligid. Matapos sumenyas ang lalaki, ay nagpatuloy na sa mga gawain ang mga tao. "Ako si Tano, ang tumatayong lider sa baryong ito. Paano mo nasabing may pinagdadaanang hindi maganda ang aming lugar?" Kusa kong nararamdaman ang mga negatibo sa kapaligiran ng inyong baryo, maging sa aurang ipinapahiwatig ng inyong mga espiritu. Ginagambala ng isang aswang ang inyong baryo, hindi po ba, Mang Tano? "Tama ka, Primo. Isang aswang ang kasalukuyang gumagambala sa amin. Ngunit hindi namin alam kung anong uri ng aswang ito. Walang naglalakas ng loob sa amin upang lumabas ng bahay tuwing gabi. Ngunit ang nilalang ay malakas ang loob pasukin ang bahay na kanyang bibiktimahin." Ano ang kadalasang nangyayari sa mga biktima, Mang Tano? Sa pagtatanong iyon ni Primo, ay biglang sumingit ang isang lalaking nagngangalan ng Berto, isa sa residente ng baryo na nakaligtas sa kamay ng nilalang. "Nakita ko siya. Meron siyang mahabang nguso at matutulis ang kanyang mga ngipin. May katangkaran at mabalahibo ang kanyang katawan. Hindi siya tao. Kaya niyang pagputol-putulin ang isang hayop o tao gamit ang matatalas niyang kuko." Primo, siya si Berto. Nakaligtas siya sa bingit ng kamatayan sa kamay ng aswang." "Paano ka nakaligtas sa aswang, Berto?" May pagdududang tanong ni Primo. "Nang dumating ang mga tanod, mabuti na lamang at kasalukuyan silang nagsasagawa ng ronda nang gabing ako'y harangin ng nilalang. Akala ko nga katapusan ko na, ngunit mabait pa rin sa akin ang Diyos at gumawa siya ng paraan upang hindi ako mabiktima ng aswang." Maaari ho ba akong magtanong-tanong sa iba pang taga rito, Mang Tano? At makapag-ikot na rin sa inyong lugar? "Sige, sasamahan kita." Nagsagawa ng imbestigasyon si Primo. Ipinagtanong-tanong niya sa mga residente kung ano ang mga napapansin nilang karaniwang pagpaparamdam ng aswang at ang klase ng pag-atake nito. Pare-parehas lamang ang kasagutan ng mga taong nakakausap niya. Nagpasya si Primo na bisitahin ang bukana ng gubat, maging ang mga bakanteng bahay na naabandona ng mga nabiktima ng aswang. Napansin ni Primo ang mga naiwang bakas ng malalaking paa sa lupa at ang mga malalalim na kalmot sa nasirang mga bahay. Sinubukang hawakan ni Primo ang bakas ng kalmot at lumarawan sa kanyang isip ang imahe ng isang taong lobo. Asbo ang bumibisita sa inyo tuwing gabi, Mang Tano. Pulungin niyo ang mga kalalakihan upang maturuan natin kung paano protektahan ang kanilang pamilya pagsapit ng gabi.
Ipinatawag ni Mang Tano ang lahat ng kalalakihan sa baryo. Matapos ipakilala si Primo, ay nag-umpisa ng ituro ni Primo sa mga tao ang mga paraan upang hindi madaling pasukin ng aswang ang kanilang bahay. Sa kalagitnaan ng pagpupulong, ay nakaramdam ng negatibong enerhiya si Primo. Nagmumula ito sa kumpulan ng mga kalalakihang nakikinig sa kanya. Habang patuloy siyang nagpapaliwanag, ay iniisa-isa niya ang tingin sa bawat kalalakihang naroroon. Hanggang matuon ang kanyang pansin sa isang lalaking tila naiinis sa naririnig. Nabasa ni Primo ang pagkatao ng lalaki. Sige mga kasama, magsiuwi na kayo sa inyong tahanan at gawin ang lahat ng aking itinuro sa inyo. Wika ni Primo na hindi inaalis ang tingin sa lalaki. Mang Tano, sino ho ang lalaking nakakulay berde ng damit? Agad namang tinignan ni Mang Tano ang tinutukoy ni Primo. Siya si Anding. Bakit, Primo? Saan ho dito ang bahay ni Anding? Malapit sa dulo ng baryo. Bakit mo tinatanong? Naguguluhang tanong ni Mang Tano. Hindi isang banyaga ang nilalang. Si Anding ang aswang, Mang Tano. Ano? Paano mo nasabing si Anding ang aswang? Tahimik at mabait na tao si Anding. Napaka-imposibleng maging aswang ang taong yon. Hindi lahat ng nagpapakita ng kabaitan ay tunay na mabuti, Mang Tano. Kadalasan sa kampon ng dilim ay nagtatago sa kaanyuhang mabuti. Pero bata pa si Anding ay kilala ko na siya. Pagkagat ng dilim ay sumama kayo sa akin at patutunayan ko sa inyo ang aking sinasabi. Habang unti-unting kinakain ng dilim ang paligid, ay inihanda na ni Primo ang kanyang dadalhing gamot na kanyang ginawa, ang sagradong langis at pilak na punyal na ipinamana ni Apo Lamat sa kanya. Sa isang sulok ng bahay ni Mang Tano ay taimtim siyang nagdasal habang bumubulong sa kanyang medalyon. At sa pagkalat ng dilim sa buong paligid ng baryo, ay tinungo na nila ni Mang Tano ang bahay ni Anding. Madilim ang kabahayan. Wala silang maaninag na liwanag ng ilaw mula sa loob. Mula sa masukal na damo sa paligid ay nagkubli sina Primo at inabangan ang paglabas ni Anding. Makalipas ang halos 2 oras, ay nagsimula na silang makarinig ng malalakas na kalabog sa loob ng bahay. At makaraan ang ilang sandali, ay isang malakas na alulong ng tila dambuhalang aso ang umalingaw-ngaw. Totoo nga ang sinasabi mo, Primo. Si Anding ang aswang dito sa baryo. Paano naging aswang si Anding? Yan ang aalamin natin, Mang Tano. Susubukan ko siyang gamutin kung tatanggapin niya ang magbalik loob sa liwanag. Ngunit kung hindi, anong gagawin mo sa kanya? mapipilitan akong patayin siya, Mang Tano. Ang isang halimaw na pumapatay ng tao ay walang puwang dito sa mundo. Habang nag-uusap ang dalawa, ay napahinto sila nang marinig nilang bumukas ang pintuan. Mula sa pintuan ay lumabas ang isang nilalang na nagtataglay ng mabalahibong katawan at ang ulo ay sa isang aso. Nagpapalinga-linga ito sa paligid. Diyos ko, nalinlang kami ni Anding. Buong akala ko napakabuti niyang tao. Bago pa tuluyang makaalis ang aswang, ay lumabas na si Primo sa damuhan at hinarap si Anding. Anding, Itigil mo na ang pagpatay sa mga taong walang laban sa tulad mo. Narito ako upang tulungan kang magbalik loob sa Panginoon. Nasisira na ba ang tuktok mo? Isinilang akong ganito na ang pagkatao. At kailanman ay hindi sumamba sa inyong Panginoon. walang hiya ka, Anding. Pinagkatiwalaan ka namin. Kaya pala hindi mahuli ng pinamumunuan mong ronda ang aswang
Dahil ikaw pala ang halimaw. Ikaw pala ang salot sa baryong ito. Napakasakit mong magsalita, Mang Tano. Kasalanan ko ba kung mga gunggong kayo at hindi kayo nakakahalata na inuubos ko kayo ng paunti-unti? At ikaw, albularyong dayo, ihanda mo ang iyong sarili dahil ikaw ang gagawin kong pagkain ngayong gabi. Kung ayaw mong magbago, ay mapipilitan akong paslangin ka, Anding. Kaya habang binibigyan kita ng pagkakataon, ay tanggapin mo ang alok kong tulong sa'yo. At ako pa ang tinakot mo, albularyo. Mabuti pang tigilan na natin ang daldalang ito at tanggapin mo na lang ito. Malakas na tumalon ang aswang patungo kay Primo. Nakaamba ang nagtutulisang kuko nito. Mabilis namang hinugot ni Primo ang pilak na punyal mula sa kanyang likuran at inilagan ang atake ng taong lobo. Pagbagsak ng nilalang sa lupa, ay siya namang pag-ikot ni Primo sa likod nito at sunod-sunod na ayuda ng saksak ang kanyang ginawa. Napadaing ang nilalang sa sobrang sakit na nararamdaman tuwing bumabaon sa kanyang katawan ang punyal na gawa sa pilak. Nang tigilan ito ni Primo, ay gumagapang na lamang ang aswang. Kung tinanggap mo ang iniaalok kong tulong, ay hindi mo sasapitin ang maagang kamatayan, Anding. At may pagkakataon kang isalba ang iyong kaluluwa sa impyerno. Hindi ko pinagsisisihan ang desisyon kong ito. Hindi ako maaaring mag-traidor sa aming lahi. Ang laban mo sa tulad kong kampon ng dilim ay hindi pa magtatapos sa akin, Primo. Marami pa ang nagkalat sa ibang baryo at patuloy silang maghahasik ng lagim at magpaparami. Sila na ang isusunod ko, Anding. Sisikapin kong wakasan ang lahi nyo. Tatanda at mamamatay ka na lang, Primo. Pero hindi mo pa rin mauubos ang aming lahi. Tatandaan mo yan, Primo. Marami ka pang sinasabi. Eto, laklakin mo ito at nang mabilis ka nang makarating sa impyerno. Ibinuhos ni Primo ang banal na langis sa bunganga ng nilalang. At sa isang iglap, bigla na lamang itong nagliyab at nilamon ng apoy. Napalaya ni Primo ang baryo Maligaya at bago niya lisanin ang baryo ay naglagay siya ng proteksyon upang hindi na pamahayan pa ng mga masasamang nilalang ang baryo. Nagpatuloy si Primo sa kanyang paglalakbay. Maraming aswang ang kanyang nakalaban sa baryong kanyang pinupuntahan. Marami siyang natutulungang magbalik loob sa kabutihan at marami din siyang napupuksa na ayaw magbagong buhay at piniling manatili sa kadiliman. Hindi na malayan ni Primo ang paglipas ng taon. Hindi na siya nagkaroon ng sariling pamilya. Ibinuhos niya ang kanyang oras sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Dumating si Primo sa edad na 95. Sa edad niyang ito ay malakas pa rin ang kanyang katawan dahil sa ibinibigay na kapangyarihan ng medalyong ipinamana sa kanya ni Apo Lamat. Patuloy pa rin siyang tumutulong at nakikipaglaban sa iba't ibang uri ng aswang na namiminsala sa bawat kanayunan. Isang araw, napadpad si Primo sa baryo ng San Gabriel. Isang baryong pinamumugaran ng iba pang asbo. Sa baryo ng San Gabriel ay pinaghaharian ng 3 magkakapatid na taong lobo. Mababangis ang magkakapatid at may sistema sila sa pambibiktima. Dahilan upang mahirapan ang sinumang tutugis sa kanila. Gabi nang mapadpad si Primo sa baryong ito,
At habang naghahanap siya ng maaari niyang matuluyan, ay napansin niya ang 3 aninong umaaligid sa isang bahay. Nararamdaman niya ang malakas ngunit negatibong enerhiya sa mga ito. Bagamat pagod sa mahabang paglalakbay, ay sinubukan pa rin niyang harapin ang mga nilalang. Maingat niyang nilapitan ang 3 nilalang na kasalukuyang umiikot sa bahay. Huwag niyo nang ituloy ang inyong binabalak. Maawa naman kayo sa mag-inang naninirahan sa bahay na yan. Napakaraming hayop na maaari niyong biktimahin upang mapawi ang inyong gutom at pagkauhaw. Sa pagwikang iyon ni Primo, ay napalingon sa kanya ang mga nilalang. Abat sino kang matanda ka? Ang lakas naman yata ng loob mo at hindi mo man lang ginamit ang iyong kokote sa pagharap sa amin. Ako si Primo, ang albularyong manlalakbay at nagbibigay ng pagkakataon sa mga tulad niyo upang makawala sa sumpa ng kadiliman. Nagkatinginan ang 3 asbo at sabay-sabay na nagtawanan. Ano naman ngayon kung isa kang albularyo? Hoy tanda, hindi kami natatakot sa mga manggagamot na tulad mo. Bakit? May sinabi ba akong matakot kayo? Ikaw yata ang hindi gumagamit ng kokote. Aba kuya, sinasagot ka. Mukhang nagmamadali na yata ito sa kanyang kamatayan at hindi na mahintay ang itinakdang araw sa kanya. Kung nagmamadali siyang mamatay, edi ibigay natin ang kanyang hinahanap. Pinalibutan ng magkakapatid na asbo si Primo. Matatalim ang kanilang mapulang mga mata at kumikislap ang nagtutulisan nilang mga pangil. Animo hayinang gutom na gutom sa nakikitang sariwang laman sa kanilang harapan. Mabilis na inilabas ni Primo ang kanyang punyal at pasimpleng binuksan ang isang botelya na naglalaman ng sagradong langis. Tanda, nakahanda ka na bang busugin kami ngayong gabi? Kayo, nakahanda na bang bumiyahe sa impyerno? Balik pang aasar naman ni Primo. Isa sa 3 asbo ang biglang umatake kay Primo. Ngunit bigo itong makalapit sa matandang albularyo. Dahil napaso ito nang dumampi sa kanyang balat ang sagradong langis. Isa sa 3 asbo ang biglang umatake kay Primo. Ngunit bigo itong makalapit sa matandang albularyo. Dahil napaso ito nang dumampi sa kanyang balat ang sagradong langis. Huwag niyong minamaliit ang isang albularyo. Dahil nakapanig sa amin ang kabutihan. At hindi porket nakikita niyong matanda na ang inyong kaharap, ay iisipin niyong mahina na ito. Nanggigigil na sumugod ang pinakamatandang asbo kay Primo. Ngunit tulad ng sa una, ay umurong din ito dahil sa pagkapaso sa sagradong langis na isinaboy ni Primo. Nang akma ng susugod si Primo, ay siya namang biglang pagkaripas nila ng takbo. Tumakas ang magkakapatid na asbo, ngunit nagbitiw ng babala sa matandang albularyo. Hindi pa tayo tapos tanda. May araw ka rin. Bantayan mo ang bawat kilos mo dahil markado ka na sa amin. Uwi ka ng isa at mabilis na silang naglaho sa dilim. Lumipas ang ilang araw, pumutok ang isang balitang nagpakilabot muli sa baryo. Isang pamilya ang muling inatake ng magkakapatid na asbo at nagawa nilang mapatay ang mag-ina ng isang lalaki. Sinubukang tuntunin ni Primo ang pamilya. Nakita niya ang labis na pagdadalamhati ng naulilang padre de pamilya. Nabasa ni Primo ang kabutihan nito sa puso at ang malaking tsansa na maging manunugis din ng aswang. Sinubaybayan niya ang lalaki
hanggang matsyempuhan niya ito sa sementeryo. Nakita niya kung paano pinaslang ng lalaki ang isang balbal na nagtangkang kainin ang bangkay ng kanyang mag-ina. At pagsapit ng kinabukasan, habang natutulog ang lalaki sa ibabaw ng puntod ng kanyang mag-ina, ay kinuha ni Primo ang pagkakataon upang mapalapit sa lalaki. Sa pagyugyug ni Primo sa balikat ng lalaki, ay nagising ito, at sa pagmulat ng kanyang mga mata, ay bumungad ang isang matandang madungis. Ang lalaking sinusubaybayan ni Primo ay walang iba kundi si Flavio. So dito na po nagtatapos ang ating kwento. Kung nais niyo pong malaman kung paano na ipasa ni Primo ang kanyang makapangyarihang medalyon at paano napuksa ang magkakapatid na asbo, ay balikan po natin ang kwento ni Flavio na may pamagat na magbabalot na manunugis ng aswang. Marami pong salamat sa inyong pakikinig, mga kakilabot. Dumako na po tayo sa ating shoutout. Shoutout po sa lahat ng ating subscriber at masugid na makikinig. At sa mga bago pa lamang pong nakabisita sa ating channel, huwag po sanang kalimutang mag-subscribe at mag-like dahil malaking tulong po yan sa ating channel. Shoutout din po kina Kakilabot, Emmanuel Escobel from Laguna. Marami pong salamat. Edelberto Balanlay from Barangay Talulora, Palapag, Northern Samar. Salamat po. Tita Sareno. Salamat po. Asili Gumban. Salamat po. Inday Samante. Salamat po. Bioli Liharso. Marami pong salamat. Biolay Kiwas. Thank you po. Elsa Gonzalez from China. Salamat po. Nida Kiambao from Kuwait. Thank you po. Norberto Akuin. Salamat po. Erlinda Olego. Thank you po. Carmelita Pruna from Dubai. Marami pong salamat. Sherwin Mamawe from Talavera, Nueva Ecija. Thank you po. Joel Di Guzman. Salamat po. Nole Panotes. Salamat po. Edna Lau. Thank you po. Joseph Orteguera. Salamat po. James Mark. Salamat po. And Rowena Eloba. Salamat po. Marami pong salamat sa inyong lahat, mga kakilabot. Kita-kits po sa susunod nating kwento. God bless po sa inyong lahat.